part of the law of the land. Pero, kahit na part of the law of the land pa rin yan, pag mag-violate sa ating saligang batas, hindi po pwedeng magkaroon po ng mas mataas na pagbibigay halaga kisa sa ating saligang batas. So lahat po ng ginawa nitong pamahalaan natin, itong kasalukuyang administrasyon, binabanggit nila yung Republic Act 9651 daw, at hindi naman daw nila ginamit yung batas tungkol sa extradition, hindi rin daw nila ginamit yung treaty tungkol sa Rome Statute, yung sa ICC. Kahit nabasahin po natin, himay-himayin natin yung binabanggit po nilang batas na Republic Act 9651 na pinasa ng Kongreso, maliwanag doon na kailangang sundin pa rin yung mga provision patungkol po kung paano dapat na ibigay ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Kung sumurrender siya voluntarily, wala na pong problema yon kasi sinusurrender na po nga rin niya yung kanyang karapatan. Pero kung ayaw niya na siya ay mapaloob sa jurisdiction ng isang dayuhan, punta po tayo sa korte ng Pilipinas. At dito sa atin, ang may jurisdiction, katulad sinabi ni Cafferly, yung korte sa Maynila, hindi po nila ginawa yan kay PRRD. At nakakalungkot na merong banta na si Senator Bato ay huhuliin din pag nag-request ang ICC at ang Interpol na arestuhin siya at ipadala rin sa ICC. Meron pa rin daw pong mga kasunod Hindi pa lang po si Senator Bato, pati raw po yung mga ibang opisyal po ng mga pulis na retirado o baka may mga active pa, depende po sa resulta ng ongoing massive investigation na ginagawa ng ICC ngayon na palihim, mga minamahal na kababayan. Hindi natin alam, nandito po sila, kaya wag na po tayong basta maniwala doon na wala raw cooperation ang Philippine government sa ginagawa ng ICC. Kung nagawa po nila yan kay Tatay Digong, gagawin po nila yan sa lahat po ng kanilang mga katunggali sa politika. Ito lahat po ay political persecution. Witch hunt ito. Tama yung sinabi Witch hunt. Miguel Zubiri. Witch hunt or vampire hunt or werewolf hunt or whatever you are going to call it. Pero bago tayo pumasok dyan muli sa masalimot o sa pinglegal, papatiin mo na natin ang aking kapatid. Opo, sa inyong lahat, I'm really blessed today. Very blessed po ako. I'm with the two brilliant lawyers na katabi ko ngayon. At ako'y nagpapasalamat kasi po'y marami akong nadidinig sa kanila na hindi ko nadinig sa ibang mga abogado. Kasi yung ibang mga abogado, alam po natin kung kanino nakapanig. Yun po ang nakakalungkot. Ang akin pong sinasabi ngayon, maniwala po kayo sa sinasabi ng dalawang magagaling na abogadong ito. Totoo lamang po ang kanilang mga sinasabi. Kasi po para alam din po nating lahat kung ano ang batas na dapat sundin. Ito po mga sinasabi nila hindi para sa kanila. Ito po ay para malaman, magkaroon ng kaalaman ang mga Pilipinong naliligaw dahil sa mga sinasabi nung kabila na ganito. Sinasabi naman namin, nakikinamin ako kasi kasama ko sa PBP ang dalawang magigiting na abogadong katabi ko ngayon. Sa akin po, nanggigigil po ako. Palayain na po si Tatay Digong. Palayain na po ang ama ng sambayanang Pilipino. Ibalik siya ng buhay dito sa atin. Sana lang po, kayo rin, ganon ang iniisip at nararamdaman. Kaso mo, kasamang ipe, hindi nila gagawin Alam mo, partner, ayaw pareho tayong abogado. Alam mo, natawa ako Alam mo, kaibigan ko yung CES Bersonin. Ewan ko, ba't naging ganyan? Parang yung gaganon-ganon yata, nakakahawa no? Kasi, ito, alam mo nung sabi niya, na nagulat ako, sabi niya, kapag nag-request daw ang ICC through Interpol, they will treat Senator Bato in the same manner that they treated President Duterte. Ngunit ito listen to this matatawa ka. Sabi niya, kung maglalabas daw ng ruling ang Korte Suprema na there should be due process of law, they will follow due process. Anong
klaseng statement yun? Kailangan pa ba maglabas ang Korte Suprema ng ruling or desisyon na dapat i-follow ang due process of law? Ang due process of law po ay nasa konstitusyon. And I don't think the Supreme Court will come out with a ruling na ganon in that isolation na you follow due process. Sapagat yan po ay nasa saligang batas na mismo. You do not need any ruling from the Supreme Court. The Supreme Court itself is a creature of the Constitution. And the Constitution itself says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Yes. All you have to do is follow the Constitution. Kaya nga, sabi nga natin lagi, no? Whatever decisions or resolutions made by the Supreme Court, it doesn't make the Supreme Court really supreme over the other agencies or departments of government. The decisions of the Supreme Court, more particularly, pag yun po ay patungkol sa sinasabing dapat sundin ang saligang batas, ini-execute lang po yung sinabi ko kanina ng Supreme Court. Supremacy of the Constitution. Yun po ang ginagawa ng ating Supreme Court. Pero alam po ninyo, Ka-Ferdinand Ipe, nababahala rin ako dito sa malawakang propaganda at masasabi natin na panlilito sa ating mga mamamayang Pilipino kung ano ba talaga ang magiging kalagayan na ni PRRD. Dahil nga una, napabalita na naghain na nga ng motion yung kanyang mga abogado na magagaling for interim release. Okay? Kita mo kaagad, nag-react yung mga tao rito na kontra sa mga Duterte, mga abogado, mga dating mahistrado, na hindi dapat bigyan ng interim release si PRRD. Hindi dapat maging dahilan yung kanyang matanda na at siya ay may sakit o mahina ang katawan. Kasi baka siya ay tumakas o hindi na magpakita. At ganito, ganyan. Ang dami na kaagad na kanilang mga propaganda na nilalabas. Ang target nila, hindi po yung audience doon sa ICC, kung hindi, mga Pilipino, para mawalan po ang tiwala kay PRRD. So, ang labanan na ito, dito sa Pilipinas, politika pa rin ito. Perception of the people about PRRD and his current situation. Pangalawa, yung pa rin issue, nag-file ng motion na resolve the issue of jurisdiction of the ICC. Na kailangan resolbahin nila. Meron pang jurisdiction ng ICC pagkatapos na umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute, pagkatapos na hindi siya sinunod, hindi sinunod ng custodial state ang Pilipinas, yung requirement ng Rome Statute na kailangan mo nang dinala sa PRRD sa korte. These are what we call in law, simply sa aming mga abogado ito, these are what we call questions that are prejudicial before you go to trial. And that is part of due process. Mamaya, ikukoneksyon natin yan sa impeachment. Anything related to issue of jurisdiction is part of the trial. Before you can go to trial proper, resolve first those issues pertaining to jurisdiction. Hindi yung pagdidelay, hindi yung pagsasabi na ito ay ginagawa upang hindi matuloy ang trial o kaya madelay ang trial. Because what if you go to the trial yet the issue of jurisdiction is not resolved and then eventually that issue is decided na wala ngang jurisdiction ang korte? Sayang. Eh di sayang lahat. So ito ngayon, pero pagpakinggan mo itong salita ng mga abogado dito sa Pilipinas, unfortunately, no? These are brethren in the legal profession. Pag magsalita sila, guilty na si Tatay Digong. Kailangan na ikulong na yan, talang parusahan na yan ng imprisonment of life or whatever pursuant to the rules of the ICC. Hindi po tama yon. No? Alam mo kung bakit? Kasamang Raul, ang Integrated Bar of the Philippines natin ngayon, hindi lamang walang silbi, kundi partisan na po. Paano ko nasabi yan? Nagugunita nyo po yung issue ni Bicoy. Kung saan pinayagan for the first time, the IBP is supposed to be an organization of lawyers na para sa betterment ng legal profession and the system of justice sa Pilipinas. Unfortunately, yung aking mga kabaro dyan sa abogasya, hindi naman lahat. Pero itong
IBP ay naging old boys club na ang ginagawa na ngayon hindi para ayusin ang system of government natin kundi para mamulitika. Bakit? Kita niyo yung Bikoy. For the first time, ginamit ng isang tao yung building ng IBP. Can you imagine? Para magkapag-press ko ng isang tao para siraan ang presidente na very political in nature. Pinapasok pa nila yung mga madre, mga non-members ng IBP sa IBP building. Sagrado po yun eh. Kaya ako, I requested the Supreme Court to conduct an investigation as to why that is so. At ito po, it has been docketed as a formal administrative complaint. Sino po ang nasa liderato ng IBP noong nangyari ang partisan political activity na yan laban kay Pangulong Duterte? Yung si Atty. Cayosa, na siya din ngayon ang nagsasabi, kumukontra dito sa interim release, doon sa remand ng impeachment. So, it is very clear that the IBP has ceased to perform its function as another check on government abuses. May narinig ba kayo sa IBP, Panyero? Noong inaabuso kami sa Quadcom, ayaw kami palapitin sa aming kliyente. Can you imagine? May narinig ba kayo sa IBP nung inaabuso? Yung rights ni Pastor Kibuloy, wala naman kayong narinig. Oh, di ba? Oh, basta, pero pagka dito sa issue ng pagkakulong sa Hague ni Pangulong Duterte dito sa impeachment, ang bilis ng liderato ng IBP na kumampi dito sa gobyerno. Meron akong narinig sa IBP patungkol sa akin. Gusto nila akong padisbar. Yan, dahil sa pagkampi ko kay PRRD. Sinagot ko na yan. Meron na akong sagot yan. Hindi ko na tatalakayin yan kasi nasagot ko na po yan. So, hindi ko nga dinidiscuss sa media kung ano yung sagot ko dyan. Dahil hindi po ako gano'n na kailangan kong depensahan yung sarili ko sa media. Basta sinagot ko na po yan, hintayin ko na lamang po magiging desisyon po ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Pero ito ang maliwanag dito, Ka-Ferdi, Ka-Ipe. Ang gustong mangyari nitong mga kumokontra sa mga Duterte, kay PRRD, kay BP Sara at sa mga iba pang mga Duterte, mawala sila sa political equation. 2028 na po ang tinitignan. Kaya, super laki ng, hindi natin alam kung budget yan, pero makikita natin sa mga ginagawa ngayon ng media interview ng kung sino-sinong tao. Meron pa silang plano yata na by itong July 22 yata, pupunta sila sa Supreme Court, pupunta sila roon sa tinatawag nilang People Power Monument to demand for the impeachment of BP Sara, etc. And at the same time, manawagan din po sila na dapat nang matuloy yung trial ni PRRD at masintensyahan na siya whatsoever. And they are even going to oppose yung sinasabi na wag bigyan ng interim release at dalsin sa kung anong bansa. Sila ba ay makatao talagang they really believe for human rights of individuals? Kung talaga pong may puso po sila para po sa human rights ng isang ordinaryong tao, Pilipino man or hindi, dapat sabihin nila, resolbahin nyo na kagad yung issue ng jurisdiction dyan sa ICC para malaman kung talagang meron bang jurisdiction ang ICC. Dahil pag nagdesisyon itong korte sa baba, para naman mai-appeal doon sa appeal body ng ICC kung tama yung kanilang magiging desisyon dito. At saka yung issue ng interim release, resolbahin na nila bago dumating yung September 23 ba yun? Yung pagbasa ng indictment. At ito ang nakakagulat mga minamahal na kababayan. Kung yung ICC rules and regulation, ngayon pa lang sila nangangalap ng mga ebidensya. Hindi ba? Ngayon pa lang sila nangangalap ng ebidensya at yung sinasabi nilang 30,000 na mga nawalang mga Pilipino sa EJK related to war on drugs. Tapos sabihin pa, baka malamang itinapon sa Taal. Niling pa. Niling pa. Baka sasabihin pa nila na yung issue naman na missing sa Bungero ay pareho lang daw ng mga pulis na involved din sa EJK. Mga taga Batangas na pulis yan di ba? Samantalang itong pagkaso kay PRRD, sa Davao nangyari. Ito sa anong lig niya, sabi ko. Ito lahat talagang hirap na hirap silang pagdugtong-dugtungin yung istorya para lang
malito ang taong bayan. Ginugulo nila. Ginugulo nila yung istorya, no? At ito ang maliwanag, mga minamahal na kababayan. Ang ating maestrado, ang Korte Suprema, naglabas na ng kautusan, di ba? Patungkol naman po dito sa impeachment, di ba? Ni BP Sara. Ayan, parehong mga tao, parehong mga grupo, kung sino yung mga nagnanais na talagang tuluyan ng mabilanggo si PRRD, na meron pang isa dyan nagsasabi na sana nga matuluyan na raw siya dahil sa stress na kanyang ginawa. Ano bang klaseng mga statement yan na nanggagaling sa kanila? Mga mapagmahal daw po sila ng simbahan whatsoever. Pero kitang-kita natin, ako hindi kumibo ng mahigit 1 linggo patungkol po sa issue na ito. Pero panahon na tayo muli ay kailangan pong harapin natin lahat itong mga ginagawa ng mga nasa kabilang grupo. Dahil sama-sama na sila yung mga iba-ibang mga kulay. Kulay, rosas, kulay dilaw, at kulay pulang-pula. Mga komunista. Hindi. Terorista yung mga yun. Yung komunista, legal pa yun eh. Pero, sama-sama na sila. No? Dito, at iisa lang yung kanilang katunggali ngayon. Ang ating mahal na Tate Digong at BP Sara. At gusto nilang mawala ulit yan. So, nandito po kami ngayon sa PDP Laban National Headquarters para sa isang prayer meeting ng aming partido at ng mga membro po ng PDP Laban. At ang theme po namin dito ay Free Duterte Now. Bring him home alive in the Philippines. Yun po yung aming panawagan. Alam mo yung Bring Him Home na kanta, di ba sa Lemes Rap yan? Yes. Bring him home. Dapat Kaya ako dun. dapat mamaya kantahin mo Dapat yan. kantahin mo Naiiyak yan, ako eh. mamaya. Naiiyak ako pag kinakanta yung Oo. Bring Him Home na kanta sa Ikaw Lemes lang ang Rap. pwedeng kumanta niyan. Dahil Wala alam na ko yung iba. tema ng... Hindi ko kabisado yung lyrics eh. Alam ko yung tono, pero yung basahin mo lyrics na lang. hindi ko alam. May karaoke dyan mamaya. Mag-karaoke tayo ng Ay, Lemes Rap. nag-umpisa na sila. So yan po mga minamahal na kababayan, napakinggan nyo kami, Kaipe at saka si Kaferdi dito sa live patungkol po dyan sa gaganapin nating prayer rally meeting Opo, dito sa ngayon. PDP. Panawagan po namin. At lahat po kayo mga minamahal na kababayan na nanonood, nakikinig po ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo ma-shoutout lahat-lahat. Pero alam nyo na po yan, pag-subscribe nyo sa amin sa social media, sa Facebook, sa TikTok at saka sa YouTube. Kaming dalawa ni Atty. Ferdy, marami pa kaming pagsasamahan nito sa mga susunod na mga pagkakataon patungkol po dito sa mga maiinit na issue. Yung susunod po na tatalakayin namin ay yung tungkol naman po sa impeachment ni BP Sara. Kasi talagang kailangan sagutin natin lahat yung mga kasinungalingan nilalabas ng kabilang grupo tungkol po dito sa issue ng impeachment. At Yan po, alam na abangan alam nyo. po natin kung ano yung mga dapat na regulasyon po na dapat nating sundin pagdating po sa impeachment. Pero doon sa kabilang kampo, wala silang nasa isip. Ikulong na si Tate Digong, parusahan na. Dito naman sa kay BP, ituloy na yung trial at sintensyahan na siya ay guilty para matanggal na bilang Pangulo. Ganon po yung kanilang narrative. At ang malungkot pa, mga minamahal na kababayan, ngayong panahon na umuulan ng malakas dahil sa bagyong si Krising, maraming mga baha-baha, nasalanta na naman yung mga iba't ibang mga kababayan natin sa ibang mga probinsya. Hindi ko alam kung anong ginagawa nitong mga maiingay na grupo na ito. Bakit politika pa rin ang kanilang inuuna. At dito naman po sa issue na mga lumalabas patungkol po sa sitwasyon dito sa rehiyon natin sa Asia Pacific, dito sa ASEAN, itong medyo lumalalang sitwasyon ng hidwaan ng China at saka Taiwan na ngayon po ay maaaring yan po ay magsilbing mitsa ng kaguluhan at mai-involve po ang Amerika at ang China, ano naman po ang magiging kahihinatnan ng Pilipinas. Medyo mas sensitibo pong usapin yan. Makakasama ko ulit si Kaferdi dito sa usapin na ito kasi meron naman po tayong konting nalalaman pagdating po sa geopolitics dito sa ating rehiyon. So paalam muna tayo. tayo kailangan natin. Ikaw na muna magsabi. Sa mga sumusubaybay po sa dalawang magigiting na abogado na si Attorney Raul Lambino
At siyempre ang aking idol na si Atty. Topacio, Mm. na napapanood nyo araw-araw sa telebisyon. Tandaan nyo po, puro katotohanan lamang ang mga sinasabi nila. Sa inyo pong lahat, subaybayan nyo ang dalawang magigiting na abogadong ito. Dahil sila ay para sa sambayan ng Pilipino. Salamat, Kaipe. Kafredi. Maraming salamat po. Maraming salamat. Isang karangalang makasama ko kayong dalawa. At for more truth that will come out, Yes Yo Topacio, Yes. 11 to 12, Monday to Friday sa DWIC 882, Aliv TV 23 at marami pong mga platforms, YouTube, Facebook at TikTok ay mapapanood nyo rin po. Yeah. Muli mga minamahal na kababayan, tulungan po nyo kami sa ating pagdadasal para po sa ating bansang Pilipinas, para sa ating mahal na Pangulong Tatay Digong, kay VP Sara Duterte, at siyempre sa lahat ng ating mga kababayan, mga overseas Philippine workers lalong-lalo na, Opo. at itong ating mga kababayan ngayon na sila po ay nasasalanta nitong nagdadaang bagyong Krising. At meron din po kaming panawagan. Kalimutan muna natin ang politika. Bukas, may laban si Manny Pacquiao. Kahit na po tayo ay magkakaibang partido na Oo. at hindi natin sila kasama nitong mga nakaraang eleksyon ng 2022 at itong 2025, nasa kabilang grupo siya. Pero sa pagkakataon na ito, magkaisa po tayo para sa pambansang kamao. Opo. Ipagdasal po nating manalo si Manny Pacquiao. Oo naman. Kung ano man po ang kahinat na ng kanyang laban, ay sana po ay malusog pa rin po siya at wala pong masamang mangyayari po sa kanyang katawan. Maraming salamat po at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.